Annyeong guys! Welcome to another day in the life as a Filipino private chef here in Korea. So ito ngayong part 2 ng 6-day vacation ko dito sa Pilipinas. And alam nyo guys, more than 10 years din akong hindi nakauwi ng Manila. Kaya miss na miss ko na rin makauwi at super excited ako. Kasi sa sobrang tagal kong hindi nakauwi, malamang lahat ng makikita ko dun puro bago na sa akin. Kasi sabi nila malaki na rin ang pinagbago ng Manila kumpara dati. Pero actually medyo worried ako sa pag-uwi na to. Kasi lately maraming nababalitaan dito sa Korea na maraming krimen sa Pilipinas. Kaya konti mga Koreano nagpupunta ngayon. Anyway, dito nga pala kami nag-stay sa may Okada. Bali 4 days nga pala kami dito. Pang second day na nga pala namin dito sa Okada. And as usual, kakain ulit tayo ng unlimited na breakfast buffet. Kagaya nga ng sabi ko nung part 1 ng vlog ko, medyo hindi special yung mga pagkain dito sa Okada kumpara sa ibang hotel. Kaya naman, ito inulit ko na lang ulit yung mga kinain ko. Filipino foods kasi talagang miss na miss ko na rin kumain ito. Kaya okay lang din. Hindi ko naman guys sinasabi na hindi masasarap ang pagkain dito sa Okada, pero medyo nag-expect lang talaga ako ng malaki. Kasi nga OA sa mahal ng mga rooms dito. At puro hype yung nakikita ko sa social media. Anyway, very luxurious din naman talaga dito and ang sarap mag-ikot-ikot and very convenient talaga kasi andito na lahat. Kapag may kailangan ka, hindi ka na kailangang lumabas pa. Marami na rin mga restaurant dito at saka mga gimikan. Kaya naman, kapag may pupunta ka mga friend, dito mo na lang papuntahin. And para sa akin, bumawi naman sila dahil sa ganda ng pool nila dito. Ang ganda ng view at saka mababait din yung mga staff. Tapos, asikaso ka rin nila. Kaya naman, throughout the day, nagpabalik-balik kami dito. Siguro mga 2 to 3 times kami nag-swimming. Ang kagandahan din at highlight dito sa pool ng Okada yung ang ganda ng view kapag sunset. Timing naman ng buong week na to maulap sa Pilipinas kaya naman hindi kami masyadong nangitim. Kaya naman itong anak ko maghapon at everyday na lang talaga nagsiswimming kasi nga wala masyadong swimming pool sa Korea. And after nga niyan lumabas kami para kumain ng lunch. Dito kami nagpunta sa May Manam kasi ito yung madalas nakikita ko na sikat daw na kainan dito sa Pilipinas. Sa mga nakakain na dito, nasasarapan ba kayo sa mga foods nila? As a Pinoy chef, nagustuhan ko yung medyo modern na presentation ng food nila dito sa Manam. And kung napapanood nyo nga pala yung mga vlog ko, medyo honest talaga ako pagdating sa mga pagkain. Sinasabi ko kung masarap o hindi. And ito nga pala yung mga in-order namin dito sa Manam. Itong crispy sisig nila, chicken skewers inasal, tapos yung gising-gising na parang sitaw ba yan, yung triangle. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, nakalimutan ko. Tapos sinigang sa mangga, and yung crispy na lapu-lapu. Yung sinigang nila dito super sarap naman. Pero hindi ko nalasahan yung green mango na lasa ng sabaw. And then yung chicken inasal naman nila, okay, approved kasi original yung recipe. Suka lang and then achiote at walang toyo. At itong halo-halo nila, masarap din. Approved. So ayan yung overall na 4 days stay namin dito sa Okada. Nasatisfied naman kami dito, pero siguro next time na pagbalik namin, hindi na kami mag-stay dito. Try namin siguro sa iba. Ano at saan ba guys yung magandang mga hotel dito sa Manila na pwedeng mag-stay? Yung mayroon din magandang pool. Pa-recommend naman sa comment below. Thank you! So yun nga, ang main purpose talaga ng pag-uwi namin dito sa Pilipinas umattend ng birthday party ng mga pamangking ko na galing pang Europe. Dumaan nga pala ako ng SM Fairview para tumikim nitong buko. Grabe, super daming tao, kaya naman dumiretso na kami dito sa Airbnb ng Cisco. I-tour ko lang kayo ng slide dito sa kanilang Airbnb. So ayan nga, merong swimming pool at meron ding billiard table. Umuwi nga rin pala ng Pinas yung mom ko from US and then andito rin yung tatay ko and then yung ibang pang family. Kasi malapit lang din dito yung venue ng events. And super saya lang kasi kumpleto ulit yung family. Nagsama-sama from US, from Korea, and from Europe. And the next day nga, araw na ng party. At ayan, si Koreana, nagpapaganda na. Ayan, at pagpasok mo nga dyan, may pinamimigay na agad na mga perfume na souvenir. Mamimili ka lang dyan. And then, meron din pa inflatable na playground. Tapos may mga pika-pika foods din. So lahat to, inorganize yan ng kapatid ko habang nasa Europe siya. Habang waiting, magpipika-pika foods muna tayo dito kasi nagutom na tayo sa biyahe. Tapos meron din ditong pa-kape, pa-ice cream, pa-popcorn, pa-cotton candy. Yun kasi pang mga bata talaga to. And then ayun na nga, start na ng party. So yung mga bisita nga pala dito guys, puro yan kamag-anak namin. At sa side lang yan ng nanay ko ha. Pero hindi pa lahat nandyan, kukunti pa lang yan. Kasi yung mga na-invite lang dito, yung mayroong mga baby, may mga bata. Kasi nga children's party lang to. So ang nangyari, parang mini reunion na din. At yung asawa kong Koreana, grabe, shock na shock siya. Kasi ganito pala kalaki yung family.
Sa Korea kasi super liit lang ng mga pamilya nila. Hanggang kapatid lang, mga pinsan nila at mga tito-tita, bibihira lang nila makita at super kukonti lang talaga nila. At sa party na to, ang mga bisita ay 150 packs to, puro kamag-anak lahat yan. And then after ng program, ayan, kainan na. Super nag-enjoy talaga yung anak ko kasi first time niya rin tong makita yung mga relatives, tapos may mga Pilipinong bata. First time niya rin makatin ng party, and first time niya rin ma-experience yung Filipino culture. Tapos sa Korea, hindi mahihilig ang mga Koreano mapa-party ng mga ganito. Simpleng birthday lang, okay na. And then, bago mag-fly pa uwi ng Korea, bumalik kami dito bandang malapit na airport at nag-book kami dito sa Seda Hotel. Dito na kami nag-stay para malapit na sa airport. Super affordable lang ng hotel na to, mga nasa 5,000 a night lang. Pero ang ganda na ng room, very spacious, and sa baba lang siya ng Ayala Malls. So kaya naman tinry din namin dito pumunta sa may Sea Club na restaurant. Parang manam din to na medyo modern yung twist ng mga menu. At ito nga, nag-order kami ng ginataan na kuhol. Tapos may ampalaya salad, meron din crispy pata, at nag-order din kami ng sinigang samiso na salmon. At kung i-rate ko nga ang mga foods na in-order namin dito sa Sea Club, 6 out of 10 lang. Kasi nga hindi ako nasarapan dun sa kuhol, tapos medyo may amoy. And then yung sisig naman nila very oily, tapos ang daming itlog. Yung crispy pata naman, masarap din, tama lang. Ngayon yung halo-halo, so-so. And kung i-compare ko naman siya sa manam, di hamak na mas masarap yung manam kaysa sa Sea Club. And after nga ng lunch na yan, namili na ako ng mga dadaling ko sa Korea. Nagdala ko nitong cream kasi super mahal nito sa Korea. Meron din ako dyan boy bawang, pancit canton, tapos yung mga essentials sa pagluluto ng Pinoy foods. The next day nga, ito yung breakfast buffet dito sa Seda Hotel. Hindi masyadong marami yung foods, pero okay na kasi andyan na yung mga kailangan mong makain sa breakfast. And marami rin silang choices ng mga Filipino foods. And higit sa lahat, masasarap naman yung mga foods nila. And as usual, itong mga Filipino food pa rin yung kinakain ko. Kasi nga ginagrab ko na yung chance na nandito sa Pinas at makakain ng Pinoy foods. And after nga ng breakfast, chinek ko muna itong swimming pool ng Seda Hotel para kung maganda makapag-swimming pa bago ang flight namin. Sa baba nga pala ng Seda Hotel, andi dito yung Ayala Malls. Nag-ikot-ikot ako kasi gusto ko talagang puntahan itong Daiso, Japan. Sa Korea kasi, mahilig kaming mamili sa Daiso kasi ang gaganda ng mga products doon. Kaya naman na-curious ako dito sa Daiso ng Pinas. And iba yung mga products nila dito, parang hardware at saka convenience store lang. And dahil nga nasarapan kami sa manam, sakto meron din manam dito sa Ayala Malls. Kaya naman, dito na rin kami nag-lunch. At tinry namin yung mga food na hindi pa namin na-order nung nakaraan. At nag-order din kami ng mga favorites namin kagaya ng sisig nila at saka yung sinigang. Medyo kakaiba yung palabok nila dito kasi pinirito yung noodles. Tapos nag-order din pala ako ng kare-kare. 3 lang kami pero ang dami kong in-order kasi gusto ko talaga matikman lahat. Huling hirit bago bumalik ng Korea. Ang pinaka-favorite ko talaga na food ay yung palabok. Pero hindi ako nasarapan sa palabok ng manam. Maganda lang yung presentation pero parang hindi siya palabok. Airy yung noodles kasi nga pinirito at saka yung sauce niya merong itlog parang scrambled ganon. Bakit ba yung iba pag gumagawa ng palabok nilalagay ng itlog pang palapot? Original recipe ba yun o pampasarap lang? Then after nyan, bumalik na kami ng hotel para mag-swimming. Nag-extend nga pala kami ng another day kasi 11 PM pa yung aming flight. Hassle naman kapag nag-check out kami ng 12 tapos ang tagal namin maghihintay sa labas. Kaya in-enjoy na lang talaga namin ng sobra yung pagsiswimming. Nag-swimming kami na nag-swimming hanggang sa gumabi at hanggang sa mag-time na ng flight namin. So ito na nga ang ating 6-day vacation sa Pilipinas at balik Korea na kami. Pagbalik ko may naghihintay sa akin napakaraming events. Kaya naman super busy ako pagbalik ko. Thank you again for watching mga guys. Annyeong!